Ang posibleng laban nina Pasig City Mayor Vico Sotto at Vice Presidente Sara Duterte sa 2028 presidential elections ay madalas na napag-uusapan. Gayunpaman, batay sa mga pinakahuling balita nitong Setyembre taong 2025. Vico Sotto. Tiniyak ni Sotto noong Hunyo taong 2025 na hindi siya tatakbo sa anumang pambansang posisyon sa 2028. Sinimulan niya ang kanyang ikatlo at huling termino bilang mayor ng Pasig at sinabi niyang mas gusto niyang mag-focus sa kanyang trabaho at sa kanyang mga nasasakupan. Hindi rin siya magiging kwalipikado sa edad dahil 39 pa lamang siya sa eleksyon ng 2028, habang ang konstitusyon ay nagtatakda na dapat 40 taong gulang ang isang kandidato sa pagkapangulo. Sa kabila nito, may mga panawagan mula sa ilang grupo na ibaba ang kinakailangang edad para siya makatakbo. Sara Duterte. Si Vice Presidente Sara Duterte ay itinuturing pa rin na isang malakas na kandidato para sa pagkapangulo sa 2028 base sa mga naunang survey. Sa isang survey noong Hunyo taong 2025, nanguna siya sa presidential race. Kahit pa sinabi niya dati na wala siyang ambisyon sa pagkapangulo, itinuturing itong political strategy ng ilan tulad ng ginawa ng kanyang ama noong tumakbo siya. Tuldok. Si Sara Duterte naman ay nananatiling isang malakas na pangalan sa diskusyon at isa sa mga nangungunang kandidato sa mga survey. Pinakamahalagang punto, hindi pwedeng tumakbo si Mayor Vico Sotto sa 2028 dahil kailangan ay 40 taong gulang sa araw ng halalan. Ang eleksyon ay May 8, 2028, si Vico, born June 17, 1989, ay hindi pa 40 sa petsang iyon. Kaya kahit gusto niyang tumakbo, disqualified siya sa 2028 sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Maaari siyang maging eligible sa susunod 2034. May panukalang ibinaba kamakailan sa Kongreso para babaan ang age requirement ng Pangulo, VP, Senador, kung maaprubahan bago 2028, doon lang posibleng maging eligible si Vico, pero hindi pa ito batas. Ano ang lagay ni VP Sara Duterte ngayon? Sa mga maagang survey, madalas na lumalabas si Sara Duterte bilang frontrunner para sa 2028, iba-iba ang posisyon ng iba pang pangalan depende sa pollster at petsa. Halimbawa, iniulat ng Inquirer, June 27, 2025, na siya ang nangunang pangalan sa pinakahuling survey na tinukoy nila. Nagbigay rin siya ng pahiwatig tungkol sa pagtakbo sa 2028, We Will Get There, July 2025. The Manila Times. May political rift sa kampo ni Pang. Marcos at Duterte simula pa 2024, budget cut sa OVP at pag-alis niya sa gabinete, na pwedeng makaapekto sa alliance building sa 2028. Kung 2028 ang tanong, sino ang mananalo? Dahil di pwedeng tumakbo si Vico, maliban na lang kung mabago ang edad sa konstitusyon bago ang filing, de facto lamang si Sara Duterte ang viable sa dalawang pangalang binanggit mo para sa 2028, kaya siya ang may mas malinaw na landas, nakadepende pa rin sa mga kasong politikal, coalition na mabubuo, at kung sino ang iba pang tatakbo. Quick scenarios, real talk. Status quo, no charter change, Vico, hindi eligible, Sara, frontrunner pero kailangan ng malapad na koalisyon sa Luzon at NCR para ISIL ang lead. May age rule change bago 2028, Vico, biglang magiging eligible pero haharap sa hamon ng national machinery, Sara, may advantage sa name recall at regional base. Nananatiling hypothetical ito hanggat walang naisabatas.